Mga 2 weeks na mula nung umamin ako kay Lisa. Best friend ko siya. Sa Manila ko siya nakilala, sa work circle namin. Yung tipo na araw-araw mo kasama sa shift, sabay kayong nagrereklamo sa traffic, sabay kayong bumibili ng ulam sa karinderya, sabay kayong nagtatago sa pantry pag may biglang meeting na walang warning. Tapos one night, sinabi ko yung dapat sana matagal ko nang sinabi at doon parang nabasag lahat. Hindi ito yung love story na may biglang music tapos happy ending. Mas malapit siya sa totoong buhay na pag nagsalita ka, may mga bagay na hindi na bumabalik sa dati. Nasa BPO ako, mid-shift. Hindi ko nasasabihin ano account, sapat na yung alam ninyong puyat ako lagi at yung katawan ko parang laging nakaset sa antok pero gising. Nakatira ako sa isang bed space sa may bandang Mandaluyong. Hindi siya fancy. May dalawang electric fan na nag-aaway sa ingay tapos yung kisame minsan tumutulo pag malakas ulan. Pero okay na rin kasi mas mura tapos kaya ko pa magpadala sa bahay sa province para kina mama at sa bunso kong kapatid na nag-aaral, si Lisa, at team ko. Unang tingin ko sa kanya, tahimik siya. Hindi yung tahimik na suplada, yung tahimik na parang may sariling mundo. Lagi siyang may maliit na notebook, hindi planner na social notebook na parang binili lang sa National Bookstore. Tapos pag lunch, hindi siya yung mahilig mag-selfie o mag-story. Kumakain siya na mabilis, tapos nagbabasa ng kung ano man sa phone, minsan Bible app, minsan notes niya sa training. Naalala ko pa yung unang beses na nag-usap kami ng matagal. Bagong salta ako sa team, medyo sablay pa ako sa tools. Nagkamali ako sa isang report tapos napagalitan ako sa floor. Hindi naman malala, pero alam mo yung feeling na gusto mo magpalamon sa sahig? After shift, nakaupo ako sa may hagdanan ng building. Hawak ko yung ID ko na parang gusto ko na lang itapon para matapos na yung hiya ko. Lumapit si Lisa, tahimik lang, tapos may hawak siyang maliit na clip at extra na lanyard hook. Mukhang galing sa drawer niya yung mga spare na tinatago ng mga taong laging ready. Inabot niya sa akin tapos sabi niya, "Huwag mo itapon yan. Kung ayaw mo hawakan ngayon, ikabit mo muna dito para di mo pinipiga." Hindi niya ako tinanong kung ano nangyari. Hindi niya ako sinabihan ng kaya mo yan na parang script. Umupo lang siya sa tabi ko, naka-steady yung tingin niya sa may kalsada, parang normal lang na may tao talagang napapagod. Ako yung naunang huminga ng malalim kasi biglang na-realize ko na may tao palang kayang tumabi sa'yo ng walang kapalit at walang pressure na magpaliwanag ka agad. Simula nun, naging natural na lang. Pag break, sabay kami. Pag may bagong policy, siya unang nagme-message. Basahin mo to para di ka mabigla. Pag may mga araw na yung ulo ko parang sabog na sa calls, siya yung magpapatawa ng konti. Hindi yung OA, yung sakto lang, parang pinapaalala niya na tao pa rin kami kahit number lang sa dashboard. Hindi rin siya perfect. May days na tahimik siya ng sobra, tapos pag tinanong ko kung okay siya, sasagot lang siya ng oo na halatang hindi. Hindi ako makulit, pero natutunan ko yung rhythm niya. Kapag nag-open siya, dahan-dahan, hindi siya yung biglang buhos. Parang ulan sa Manila na una ambon, tapos biglang buhos pag wala ka ng payong. Minsan, after shift, sumasakay kami ng MRT. Alam niyo naman yung MRT kahit hindi rush hour parang laging may pila. Nakaipit ka, amoy pabango, amoy pawis, amoy bagong laba, lahat sabay-sabay. Si Lisa laging may extra candy sa bag. Minsan iaabot niya sa akin ng hindi nagsasalita. Tapos pag napansin niyang nanginginig kamay ko dahil sa siksikan, iuusog niya yung katawan niya para may konting space ako. Kahit pareho kaming halos walang hinga, may mga bagay akong hindi sinasabi sa kahit sino. Yung pagiging breadwinner, yung pag-aalala ko sa bills, yung gamot ni mama para sa blood pressure niya, yung bunso kong kapatid na laging may bayarin sa school. May mild asthma din ako, kaya pag sobrang init sa station tapos masikip, parang kumikipot yung dibdib ko. Ayoko maging pabigat at ayoko rin magmukhang mahina. Pero si Lisa, parang safe zone. Hindi ko alam paano niya nagawa pero kapag kasama ko siya, bumababa yung guard ko. Nung nagkasakit si mama last year, hindi ko sinabi agad sa team. Ayoko ng awa. Pero may isang araw na tumawag yung kapatid ko habang nasa floor ako. Narinig ko yung boses niya na parang umiiyak.
Nag-excuse ako, pumunta sa CR, tapos doon ako napaupo sa cubicle, hawak yung phone, parang wala akong hangin. Paglabas ko, si Lisa nasa labas ng pinto, hawak yung tumbler ko na naiwan ko sa station. Hindi niya ako tinanong sa harap ng iba. Sabi lang niya, tara break tayo kahit saglit lang. Sa smoking area kami naupo kahit hindi kami nagyoyosi. Umulan nun, yung tipong Manila rain na biglang bumabagsak. Tapos yung mga ilaw sa kalsada parang lumulutang sa tubig. Doon ako umiyak nang hindi ko pinipigilan. Hindi ko siya sinabihan ng kung ano, umiyak lang ako. Tapos si Lisa, nakaupo lang, hinahawakan yung gilid ng tumbler ko na parang gusto niya lang may hawak siyang bagay habang hinihintay niya akong kumalma. After nun, sinabi niya, magdasal ka mamaya pag uwi mo, kahit maikli lang, kahit isang sentence. Hindi ako super religious pero lumaki ako nagsisimba. Sa Manila, minsan nawawala yon dahil sa schedule. Pero nung sinabi niya yun, parang may bumalik na something. That night, sa bed space ko, umupo ako sa gilid ng kama, pinatay ko yung ilaw tapos nagpray ako. Simple lang, walang speech. Lord, tulungan mo si mama, tulungan mo ako magpakatatag. Kinabukasan, nag-message si Lisa, kamusta si mama mo? Hindi okay ka lang ba? Hindi update. Yung tanong niya nakatutok sa taong mahal ko, hindi sa feelings ko lang. Doon ko siya mas minahal, hindi pa romantic, pero yung klase ng pagmamahal na parang respeto at pasasalamat. Tapos, syempre, habang tumatagal, naghalo na. Hindi ko agad napansin yung line na tinatawid ko. Sa utak ko, best friends lang kami. Normal lang na siya yung unang iniisip ko pag may magandang nangyari. Normal lang na siya yung una kong gusto kwentuhan pag may bagong kanta, pag may bagong meme, pag may nakita akong street dog na matapang tumawid sa EDSA. Normal lang na pag Sunday, after ko magsimba sa malapit na parish, siya yung tatanungin ko kung kumain na ba siya. Pero may mga maliliit na bagay na hindi na normal. Yung pag naiinis ako pag may naglalandi sa kanya sa office, tapos pinipilit kong hindi halata. Yung pag napapatingin ako sa kanya, pag tumatawa siya, tapos parang gusto ko i-freeze yung moment. Yung pag naglalakad kami sa sidewalk sa Makati, pag nag-decide kami mag-dinner after shift, tapos bigla akong napapansin na ang liit pala ng kamay niya at parang gusto ko hawakan pero hindi ko ginagawa. May isang gabi na nag-brownout sa area namin sa office. Emergency lights lang tapos ang init, ang ingay ng generator. Nag-decide yung management na pauwiin kami maaga. Naglakad kami palabas, tapos sa labas may hangin na malamig dahil kakarating lang ng ulan. Parang relief. Tumigil si Lisa sa may waiting shed, tumingin sa langit, tapos sabi niya, ang dami kong gustong ayusin sa buhay ko. Hindi ko alam bakit, pero sumagot ako na pareho rin yung nararamdaman ko. Ako rin, and I feel like I'm always catching up. Tumingin siya sa akin, tapos ngumiti siya ng maliit, pero at least ngayon, may tao ako dito. Hindi niya sinabing ikaw, pero alam kong ako yun, at doon ako nasa Paul. After that, nag-start ako mag-compute sa utak ko. Ilang buwan na ba akong ganito? Ilang beses ko na ba siyang pinili sa utak ko kahit wala namang kaming usapan? Ilang beses ko na ba siyang inuna tapos tinatawag ko lang na friendship para hindi nakakatakot? Kasi yun yung totoo. Nakakatakot. Sa Manila, ang daming bagay na hindi stable. Yung trabaho pwedeng magbago schedule, yung renta pwedeng tumaas, yung katawan mo pwedeng bumigay sa puyat, pero yung friendship namin ni Lisa, yun yung parang constant. Siya yung safest person na nakilala ko dito. Yung tipong kahit anong gulo sa paligid, pag nag-message ako, sasagot siya. Hindi palagi mahaba, pero palagi may laman. Ayoko mawala yun. Pero dumating yung point na hindi na kaya ng dibdib ko. Parang may laging nakaharang na salita sa lalamunan ko. Yung mga gabi na pauwi ako, nakatingin ako sa ilaw ng EDSA, tapos naiisip ko kung may mangyari sa akin bukas, alam ba niya? Tapos naiinis ako sa sarili ko kasi ang dramatic pakinggan, pero ganun talaga pag mag-isa ka sa city at pagod ka lagi. Nung month na yon, mas naging close kami. May projects na sabay kami, may isang training na ako yung nahihirapan, siya yung nagtuturo. May isang araw din na siya yung nag-breakdown. Tahimik lang siya buong shift. Tapos nung lunch, nag-message siya, pwede mo ba ako samahan sa labas? Lumabas kami, pumunta kami sa isang maliit na park area na may mga puno, may mga upuan, na lagi may mga nagta-take out. Umupo siya, tapos bigla siyang umiyak. Sabi niya, kuya ko umuwi na sa province, iniwan niya sa akin yung pamangkin ko, ako na daw bahala. Gulat ako, hindi niya sinabi sa akin yan dati.
Tiningnan ko siya parang gusto ko sabihin lahat ng comfort lines pero pinili ko lang yung totoo. Anong kailangan mo ngayon? Yung practical o yung pangloob? Sabi niya, gusto ko lang marinig na kaya ko. So sinabi ko, kaya mo. Hindi dahil kailangan mong kayanin. Kaya mo kasi nakita ko kung paano ka mag-carry araw-araw. Kahit pagod ka, gumigising ka pa rin. Kahit may problema, tumutulong ka pa rin. Tahimik siya, tapos hinawakan niya yung braso ko saglit, parang tap lang, pero ramdam ko yung bigat nun. After that day, parang mas lalo akong nalason sa feelings ko. Kasi nakita ko yung buhay niya at nakita ko rin na hindi niya ako tinutulak palayo pero hindi rin niya ako tinatawag na anything more. Nasa gitna kami ng bagay na walang label at ako yung nababaliw kasi ayoko naman mag-demand. I planned the confession like a responsible adult or at least yun yung sinasabi ko sa sarili ko. Hindi sa office, hindi sa chat, hindi pagpagod, hindi paglasing kasi hindi naman ako umiinom. Gusto ko yung kalmado, yung may respeto, yung walang pressure. Pinili ko yung Sunday afternoon after church. Nag-message ako sa kanya, kape tayo saglit. Treat ko, gusto ko lang makausap ka ng maayos. Pumayag siya. Nagkita kami sa isang cafe sa Makati na madalas puntahan ng mga tao after mass. Hindi siya sosyal, sakto lang, may tahimik na corner. Umulan ng konti, kaya basang-basa yung gilid ng sapatos ko. Si Lisa naka-white na blouse, tapos may maliit na hair clip. Ang simple, pero ang linis tignan. Umupo siya sa tapat ko, tapos sabi niya, mukha kang kinakabahan. Tumawa ako ng konti. Halata ba talaga? Sabi niya, medyo, and I'm trying not to overthink it. Umorder kami. Tahimik muna. Pinaglaruan ko yung cup, tapos narinig ko yung sarili kong puso. Ang corny, pero totoo. Yung isip ko parang may noise, tapos parang lahat ng words ko nag-aagawan lumabas. Sabi ko, Lisa, may gusto akong sabihin. Tumingin siya sa akin. Di siya ngumiti, parang nag-prepare siya. Doon pa lang, kinabahan na ako ng sobra. Sabi ko, ayaw ko ng paligoy-ligoy. Mahal kita. Hindi ko sinabi yung I like you lang. Kasi hindi na yun sapat. Mahal ko siya in a way na gusto kong piliin siya araw-araw kahit mahirap. Mahal ko siya in a way na gusto kong maging pahinga niya, hindi lang kasama. Tahimik siya, tumingin siya sa table, tapos sa kamay niya, kita ko yung daliri niya nanginginig ng konti. Sabi niya, alam ko, parang may malamig na tubig na binuhos sa ulo ko. Alam mo na pala, and you've known for a while. Tumango siya. Nararamdaman ko matagal na. Hindi ko alam kung matutuwa ako o masasaktan. Kasi kung alam niya bakit hindi niya sinabi, pero naisip ko rin baka ayaw niya lang sirain. Sabi ko, so ano? Ano ibig sabihin nun para sa'yo? Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam paano sasabihin ng hindi ka masasaktan. Sabi ko, sabihin mo lang please, mas ayoko yung nandi-imbento ko sa isip ko. Tumingin siya sa akin at unang beses ko nakita yung mata niya na parang pagod na pagod. Hindi ko kaya. Yun lang, walang palamutik. Parang tumigil yung paligid. Hindi ako nagsalita agad kasi ang daming tumakbo sa utak ko. Hindi mo kaya kasi ayaw mo. Hindi mo kaya kasi may iba. Hindi mo kaya kasi hindi ako enough. Pero hindi ko sinabi yun kasi ayoko siya ipitin. Sabi ko, hindi mo kaya dahil ano, sabihin mo lang yung totoo. Sagot niya, dahil ang dami kong dala. Yung pamangkin ko, yung utang ng kuya ko, yung bahay namin sa province na ako, na halos sumasalo. Tapos may offer pa sa akin na mag-relocate sa Cebu for work. Hindi ko pa sinasabi sa kahit sino sa office, ikaw pa lang. Parang nawala yung hangin ko. Cebu yung city na sinasabi mo and next month na agad. Tumango siya. Next month daw kung tatanggapin ko. Hindi ko alam kung bakit mas masakit yon kaysa sa hindi kita mahal. Kasi parang hindi lang ako yung tinanggihan. Parang may buong future na hindi ko alam at biglang nakaharap na sa akin. Sabi ko, bakit hindi mo sinabi sa akin kahit as a friend man lang? Sabi niya, kasi ikaw yung pahinga ko dito. Pag sinabi ko, baka mawala yung normal. Tahimik kami pareho. Narinig ko yung mga tao sa paligid, yung kutsara, yung espresso machine. Parang ang layo nila, parang nasa kabilang mundo. Sabi ko, pero umami na ako and I can't pretend na wala lang. Sabi niya, oo, at ngayon kailangan kong maging honest din. Tiningnan niya ako ulit. Mahal kita, totoong mahal kita. Pero hindi ko alam kung yung mahal na hinahanap mo yung kaya kong ibigay ngayon. Parang may sumabog sa loob ko. Mahal niya ako,
pero hindi niya kayang ibigay yung gusto ko. So saan ko ilalagay yung sarili ko ngayon at saan ko ilalagay yung friendship na iningatan namin? Sabi ko, so friends pa rin tayo kung kaya. Tumango siya pero hindi siya confident. Gusto ko pero hindi ko alam kung kaya natin mag-act na parang walang nangyari. Doon ako napatawa ng mahina, hindi dahil masaya, kundi dahil ang weird pakinggan ng act sa ganitong usapan. Sabi ko, ayoko mawala ka, Lisa. Sabi niya, ayoko rin mawala ka and that's why I'm scared. Paglabas namin ng cafe, umuulan na ulit. Wala akong payong. Si Lisa meron, maliit. Inalok niya ako sumilong. Dati, magkatabi kami palagi. Pero, noong araw na yon, naglakad kami na may pagitan. Pareho kaming basa pa rin kahit may payong. Parang simple lang dapat, pero ramdam ko yung shift. Pagdating namin sa corner kung saan kami maghihiwalay ng sakay, tumigil siya. Sabi niya, please wag ka mawalan ng gana sa buhay dahil lang dito. Parang gusto kong sabihin, hindi lang ito kasi hindi lang naman ito yung bigat ko. May trabaho, may pamilya, may pera, may katawan. Pero siya yung naging light ko. So, nung nawala yung idea na pwede siyang maging more, parang bumigat ulit lahat. Sabi ko, hindi ako mawawala, pero masakit talaga and I need time. Tumango siya. Alam ko. Nag-message siya that night. Simple lang, nakauwi ka na ba? At sumagot ako, nakauwi na ako. Tapos nag-type siya ng matagal, nakita ko yung typing indicator, tapos biglang nawala, walang sumunod. Yung mga sumunod na araw, parang may invisible wall sa office. Professional kami. Nag-uusap pa rin, nag-joke pa rin minsan. Pero yung mga pause sa pagitan ng sentences, mas humaba. Yung eye contact, umiikli, yung mga message sa gabi naging rare, at ako rin hindi na nag-initiate kasi ayoko magmukhang umaasa. Yung pinakamahirap, yung mga bagay na dati automatic. Pag may good news, hindi ko na agad siya chinachat. Kasi natatakot ako na baka isipin niya, umaasa ako ulit. Pag may bad news, hindi ko na rin siya chinachat. Kasi natatakot ako na baka maging burden ako. So saan ako pumunta? Sa sarili ko ulit, sa tahimik na kwarto, sa fan na maingay, sa cellphone na parang laging naghihintay ng notification na hindi naman dumarating. One Friday after shift, nag-decide ako maglakad mag-isa. Hindi ko kaya sumakay agad. Dumaan ako sa kalsada na may mga ilaw, may mga guards, may mga taong nagmamadali, may mga street vendor pa rin kahit madaling araw na. Bumili ako ng dumpling, tumayo ako sa gilid, kumain, tapos naisip ko si Lisa kasi siya yung mahilig sa dumpling pag malamig. Nagpray ako habang nakatingin sa kalsada, Lord, kung hindi siya para sa akin, tulungan mo akong tanggapin nang hindi ako nagiging masamang tao. Ayoko maging taong galit. Ayoko maging taong sinisisi yung isang tao dahil hindi niya ako pinili. Kasi hindi naman utang ng tao yung feelings nila sa atin. Alam ko yun sa utak pero yung puso mas mabagal sumunod. Dumating yung araw na sinabi niya sa team na magre-relocate siya. Hindi niya sinabi agad details basta may new role daw, new city. Naging masaya yung iba, may konting inggit, may congratulations. Ako ngumiti, nag-clap, nag-congrats ako na parang okay lang. Pero sa loob ko, parang may kumukulot na hindi ko ma-explain nang hindi ako nahihiya. After the meeting, lumapit siya sa akin sa pantry. Sabi niya, pwede ba tayo mag-usap saglit kahit 2 minutes? Tumango ako at doon ako kinabahan ulit. Sabi niya, sorry kung nalaman mo pa sa ganun. I didn't want it to look like I was hiding from you. Sabi ko, okay lang. Kahit hindi siya ganun kadali pakinggan, hindi siya umalis. Tiningnan niya ako tapos sabi niya, hindi kita niloloko. Totoo yung sinabi ko nung Sunday. Mahal kita. Pero natatakot ako na kung papasukin kita sa buhay ko ngayon, mabigatan ka at baka pareho tayong maubos. Ikaw pa nga yung may dala sa pamilya mo. Parang gusto kong sumagot na choice ko yun and I can carry it pero hindi ko masabi. Kasi may point siya. May mga araw na ako nga hirap na. Paano pa kung dadagdagan ko ng relationship na kailangan ng oras, pera at emotional space? Sabi ko, so ano gagawin natin and how do we not ruin each other? Sabi niya, gusto ko sana, bago ako umalis, maging maayos tayo. Kahit hindi tayo. Kahit friends. At least honest friends. Tumango ako. Sinusubukan ko, pero hindi ako mabilis gumaling. Sabi niya, ako rin, and I'm not asking you
to be okay right away. Yun yung pinakasimple pero pinakamasakit na part. Pareho kaming sumusubok pero pareho rin kaming nasasaktan at wala kaming magawa kundi mag-ingat sa bawat salita. Nung last week niya sa Manila, nagaya siya magsimba. Sabi niya, kahit saglit lang, I need a quiet place. Nagkita kami sa Baklaran, maraming tao, maraming kandila, maraming kamay na nakataas. Umupo kami sa likod. Tahimik, hindi kami nag-holding hands, hindi kami nag-romantic moment. Dalawa lang kaming tao na pareho pagod, pareho may dala. After mass, kumain kami sa tabi, sa isang maliit na kainan. Plain meal lang. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga normal na bagay. Yung pamangkin niya na mahilig sa cartoons. Yung bunso kong kapatid na nagka-award. Yung pangarap niya na makaipon para sa bahay. Yung pangarap ko na one day, hindi na ako laging kinakabahan sa bills. Pag-uwi, sinabay ko siya sa MRT. Nasa platform kami, maingay, may announcement, may tao. Tumingin siya sa akin, tapos sabi niya, thank you. Sabi ko, para saan Lisa? Sabi niya, sa pagiging safe mo, and for not turning this into something ugly, gusto ko sabihin, ikaw din, pero lumunok ako. Kasi pag sinabi ko, baka umiyak ako doon mismo at ayoko na dagdagan pa yung bigat ng araw na yon. Dumating yung train, pumasok siya, bago magsara yung pinto, nag-wave siya. Hindi yung masaya, yung soft lang, tapos umalis. Hindi ako nag-chase. Hindi ako sumigaw. Nakatayo lang ako sa platform hanggang mawala yung train tapos saka ako naramdaman yung bigat na parang late dumating. Ngayon, 2 linggo na. Minsan nagme-message siya. Kumain ka na. Kumusta si mama? Minsan sumasagot ako. Minsan hindi agad kasi nag-a-adjust ako. Hindi ako galit. Hindi rin ako okay. Nasa gitna lang ako trying to function like nothing happened habang alam kong may nabago na. Yung unexpected part siguro dito, hindi yung tinanggihan ako. Sanay na tayo sa ganun. Yung unexpected part, yung na-realize ko na minsan ang pinakamasakit hindi yung hindi ka mahal. Ang pinakamasakit yung mahal ka pero hindi kayo tugma sa oras. Hindi kayo tugma sa bigat na dala nyo. Hindi kayo tugma sa kailangan ng buhay. At yung isang tao na pinakamalapit sa'yo, pwede pa rin maging taong kailangan mong bitawan ng konti para hindi kayo parehong malunod. May mga araw na gusto ko pa rin siyang tawagan at sabihin ko na bumalik siya. Pero ano ba yung balik kung may pamangkin siyang umaasa, may responsibilidad, may bagong trabaho, at ako may pamilya rin, may mga bills, may mga gabi na humihingal ako sa pagod at asthma ko. So ginagawa ko yung kaya ko, gumigising ako, pumapasok ako, nagpapadala ako sa bahay, nagdadasal ako kahit maikli, naglalakad ako minsan para malinaw ulo ko, kumakain ako kahit wala akong gana, kasi ayoko bumigay. At pag naalala ko si Lisa, pinipili kong alalahanin siya hindi bilang taong nawala, kundi bilang taong naging mabuti sa akin sa panahon na kailangan ko ng mabuti. Pero totoo rin, gabi-gabi bago ako matulog, may part pa rin sa akin na nag-iisip kung may universe ba na naging mas maaga ako umamin at mas maaga rin siyang naging handa. Kung umamin ba ako nung hindi pa siya palis? Kung nag-risk ba siya? Kung nag-risk ba ako uminabago? Tapos tatahimik ulit ako. Kasi kahit anong what if, nandito pa rin ako sa kwarto sa Manila, nakikinig sa electric fan, hinihintay yung alarm para sa next shift, at sinusubukang maging okay sa isang confession na hindi naging simula, kundi naging wakas ng isang version ng friendship namin. Hindi ko alam kung babalik pa sa dati, baka hindi na, pero sana balang araw pag nagkita kami ulit, hindi na masakit yung pagngiti. Sana kaya ko na lang sabihin na ingat ka at totoo na yung gaan sa dibdib ko. Sa ngayon, eto muna, pahinga muna, dasal muna, isang araw muna. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.